tuntunan. Anuman ang kanilang tatalakayin ay wala pong kaugnayan ang himpilang ito. Talakayin ang katotohanan at tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Katotohanang ako si Allah, walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa akin. Kaya't ako lamang ang inyong sambahin at ikaw ay mag-alay ng sala bilang pag-alaala sa akin. Surah 20, Aya 14 ng Quran. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Brother Umar Banaag. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayan mga Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palatuntunan, ang talakayin ang katotohanan. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay, sa pagsagot ng mga katanungan na ipinadala po sa atin. At sa muli po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bago po dyan ay nais ko po munang bigyang daan po yung ating panawagan. Ang ating pong tanggapan, ang Mindanao People Da'wa Association, ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang ating pong tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan ng Ruales at Sinswat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. At yan po ay bukas tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Kaya po aming inaanyayahan ang atin po mga kababayan, mga Kristiyano na dumalaw po sa ating tanggapan at saliksikin ng Islam upang sa ganon tayo po ay magkakaroon ng tamang kaalaman patungkol sa Islam. Meron din po tayong branch ng ating tanggapan. Ito naman ay matatagpuan po sa Notre Dame Avenue, dito rin po yan sa Cotabato City. At sa mga nais pong maging bahagi po ng ating palatuntunan, maaari po kayo magpadala po ng inyong mga question. Ang ating pong hotline number ay 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. At ito pong ating pangradyong palatuntunan ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin po lamang ng ating mga taga-subaybay ay i-type or i-search po yung ating pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay sa ating palatuntunan dito po sa radyo. At paki-like na rin po yung ating Facebook page, ang Bro Khalid Sanchez. Marami pong salamat. Sa hapong ito kasama ko rin po of course ang aking tagabasa na isa pong hafiz, isa pong taong naka-memorya ng buong Quran from cover to cover. Wala pong naiwan doon, no? Memoryado niya ang buong Quran. Yan po ay si Sheikh Morris Kabugatan na siyang tagabasa po natin sa hapong ito. At bago po dyan, nais ko po munang bigyang daan po yung ating mga greetings, Sheikh, no? Yung ating greetings po muna. Binabati ko si Brother Umar Banaag po ng Luzon, si Sister Asria Datumanong po ng Kingdom of Saudi Arabia, Sister Jane Pandalangan ng Abu Dhabi, si Sister Donabil Gari ng Kuwait, si Engineer Tizan Gemaludin at Engineer Nuruddin Bila ng Qatar, si Brother Boni Lidasan po ng Jeddah, si Ibrahim Mendez po, Brother Ibrahim Mendez ng Kuwait, si Brother Abdullah Gayak po ng Cotabato Hardware, dito po yan sa lungsod ng Cotabato, si Brother Ibrahim Serdon ng Kingdom of Saudi Arabia, at si Brother Abdullah Reyes ng Kingdom of Saudi Arabia. Sa inyong lahat po mga kapatid, sa inyong lahat, assalamu alaikum. Ready ka na, Sheikh? Okay na, sir. Okay. Sa hapong ito, may mga kasama po tayo sa likod ko. Kung makita ninyo, no?
may mga kasama po tayo at maya-maya po ay bigyang daan po natin na makapagsalita itong mga kasama po natin at para po marinig natin, Sheikh, yung kanilang mga boses, no? Ganyan po yan. Okay? So, ready na po yung ating tagabasa sa hapong ito. Unang katanungan po mula kay Texter 0935-4761978. Salam po. Waalaikumsalam. Tanong ko lang kung saan ang Allah ng mga Muslim. Bakit sila nagtuwad-tuwad at patayo ang pagsimba nila? Salamat po. Mukhang hindi Muslim yung nagtatanong, Sheikh, no? Ang tanong niya ay, saan daw po ba ang Allah ng mga Muslim? Napakagandang katanungan po yan. Ang sagot po namin ay mababasa po sa maluwalhating Quran. Sa chapter 20 po, ang talata ay 5 ng Quran. Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yan. Ayon po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ang pinakamahabagin sa mga katuwid ay si Allah ay nasa kanyang trono. Nasa kanyang trono, Sheikh. So ang tanong, saan daw siya? Nasa kanyang trono. Alam mo sa Biblia, Sheikh, mayroon ding sinasabi ang Biblia kung saan ang Diyos nakapwesto, no? Maliwanag po sa maluwalhating Quran na ang dakilang tagapaglikha siya ay nasa kanyang trono. Well, sa Biblia po, mababasa po natin yan kung saan po ang Diyos sa Mateo 6, no? Ang talata po ay 9, ganito po ang sinasabi. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin, nasa langit ka. Wow, nasa langit pala, ayon sa Biblia, Sheikh, no? So, yung kanyang trono, nasa langit nga. Now, sabi niya, tutuwad-tuwad. Huwag niyo pong maliitin, itong mga ginagawa po ng mga Muslim, na kapag sa tuwing sila po ay magdarasal, sila po ay tutuwad-tuwad. Huwag niyo pong mamaliitin yan, sapagkat ayon po sa maluwalhating Quran, ito pong tutuwad-tuwad, no? Sa kanilang pagdarasal, Sheikh, ito yung mga taong magtatagumpay. Yan yung mga taong magtatagumpay. Sinabi po yan ng Allah sa chapter 22 po ng Quran. Ang talata ay 77 po. Ganito po ang sinasabi. Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Yan, la'allakum tuflihun, sabi niya. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. O kayong mananampalataya, magsiyuko kayo at magpatirapa. Sa makatuwid, itong sinasabi ng Sheikh na magtuwad-tuwad, no? Magpatirapa at sambahin ang inyong Panginoon at magsigawan ng kabutihan upang kayo ay magsipagtagumpay. Sabi niya, upang kayo ay magsipagtagumpay. La'allakum tuflihun. Sila raw ay magsipagtagumpay. Kaya huwag niyo pong maliitin yan. Maging sa Biblia, Sheikh, ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, si Kristo kapag siya po ay magdasal, tutuwad-tuwad din siya, Sheikh. Hindi po siya nakatayo, nakatuwad din. Saan po natin mabasa yan? Mateo 26, ang talata po ay 39, ganito po ang pagkasabi. At lumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatirapa at nanalangin. Mantakin mo, Sheikh. Si Kristo pala kapag siya ay manalangin, siya pala ay nagpatirapa. Sa makatwid, tutuwad-tuwad din siya, no? Katulad ng ginagawa ng mga Muslim. Kaya po, wag niyo pong maliitin na itong mga Muslim na ito, kapag po sila ay magdarasal, sila po ay nakatuwad, no? Abay, mas questionin pa natin yung nagdarasal na nakatayo. Meron po kasing grupo ng mga Kristiyano na kapag sila po ay magdasal, sila po ay nakatayo.
Alam niyo po, malaking question po yan sapagkat itong pagdarasal na nakatayo, ito po ay ipinagbabawal sa Biblia. Bawal po yan sa Biblia, Sheikh. Yung nagdasal o magdasal, marami yan. Ako, dati akong Kristiyano, sa aming relihiyon, kapag umpisahan yung mga usapin, tatayo muna yung pastor upang magdasal. Oo, tatayo yan, Sheikh. At maging sa ibang relihiyong Kristiyano. Sa Biblia, bawal po ang magdasal na nakatayo. Saan po mabasa yan? Ito po ay mabasa po natin sa aklat ng Mateo 6, ang talata po ay 5, ganito ang pagkakasabi. At pagka kayo ay nagsisidalangin, kapag magdasal daw, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinaguga at sa mga likuang daan upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Ang sabi ni Kristo, Sheikh, kapag kayo daw ay magdasal, abay huwag kayong tumulad sa mga hipokrito, yung mga mapagpaimbabaw. Bakit? Sapagkat itong mapagpaimbabaw, kapag po sila ay magdasal, sabi dito, iniibig po nila ang patayo na pagdasal. Patayo. Kaya ba sabi ni Kristo, huwag kayong magdasal ng patayo. O, kaya pala si Kristo, kapag siya ay nananalangin o magdasal, siya po ay patuwad. Sapagkat yun pala ang tama, hindi yung patayo. No? Ayon po sa Biblia. Yun po ang aming kasagutan sa nagtanong. Mula po kay Texter 0936-6425-929. Salam, Brad. Waalaikumsalam, rahmatullah. Totoo po ba na nag-aayuno din ang mga Kristiyano kung Holy Week, samrod ng Tamuntaka? Ang kanyang katanungan, Sheikh, ay totoo daw po ba na nag-aayuno ang mga Kristiyano kapag Holy Week or yung tinatawag nating Semana Santa? No? Totoo daw po ba na sila ay nag-aayuno? Ang sagot ko po, actually hindi naman sila nag-aayuno eh. Sila po ay nagda-diet. Iba po kasi yung nag-aayuno at saka yung nagda-diet. Yung nag-aayuno, hindi kumakain, hindi umiinom. Pero ito pong ginagawa nila, kumakain sila at umiinom, ngunit umiiwas sila sa pagkain ng mga lamangkati. Ibig sabihin po ng mga lamangkati, ito pong mga karne. Oo, hindi sila kumakain ng karne. Pero umiinom sila at sila din ay kumakain. Hindi po pag-aayuno yun. Yun ay diet. No? Yun ay, kumbaga, pagtitipid sa pagkain kung anuhin mo. No? Well, ang tanong dyan ay ganito. Yun po bang pag-iwas sa mga pagkain karne o lamangkati? Ito po ba ay kautusan ng Diyos? O ito po ba ay kautusan ng demonyo? Yan. Dapat po nating malaman kung ito po bang sinusunod ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, na sila'y umiwas sa pagkain ng karne, umiwas sa pagkain ng lamangkate, ito po ba ay sinasang-ayunan ng Diyos ayon sa Biblia o ito ay utos o aral ng demonyo? Ganito po ang sinasabi ng Biblia sa aklat po ng Timoteo. Sa unang Timoteo po, pakitake note sa ating mga kababayan pong nakikinig ngayon. Unang Timoteo 4, ang talata po ay 1 at saka 3. Ganito po ang pagkasabi. Ngunit, hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. Ay, hindi sinasabi dito, Sheikh, na aral ng Diyos. Ang sabi dito ay aral ng demonyo. E ano ba yung aral o turo ng demonyo? 3, ganito po. Na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-utos na lumayo o huwag kumain sa mga lamangkati o sa karne. Yun. Sabi po sa Biblia, ito pong nagbabawal o pagbabawal sa pag-aasawa, pagbabawal sa pagkain ng lamangkate o karne, ang mga aral na ito ay hindi aral ng Diyos, kundi ito'y
utos pala ng demonyo ayon sa Biblia. Kaya po kapag ang isang Kristiyano, ipinagbabawal niya sa kanyang sarili ang kumain ng karne katulad ng baka, ayon sa Biblia, yan po ay hindi utos ng demonyo, yan po ay hindi utos ng Diyos. Yan po ay utos o aral po ng demonyo. Sa mga tuwid, ang sinusunod ay utos ng demonyo. Talaga naman yun nga ang pagbabawal sa pag-aasawa, Wala namang ibang relihiyon ngayon sa sektang Kristyanismo na ipinagbabawal ang pag-aasawa sa kanilang kaparian, kundi itong Katoliko. To be frank, bawal sa kanila mag-asawa yung kanilang mga kaparian. Sabi po sa Biblia, ito pong pagbabawal sa pag-aasawa, ito po ay aral, utos po yan ng demonyo at hindi utos ng Diyos. Maliwanag po kasi ang utos ng Diyos Go to the word and multiply. Humayo kayo at magpakarami. Pagdating po sa simbahang Katoliko po, ipinag-utos sa kanilang kaparian ang hindi mag-aasawa. Bato-bato sa langit po ang tatamaan, huwag pong magagalit. Amin lamang pong ipinapahayag ang katotohanan. Yun po ang aming kasagutan mula po kay Texter 0915-6865-0335. Salam Brother Khalid, walaikum salam. Parati po akong nakikinig ng programa ninyo at marami akong natutunan at nadadagdagan ang aking kaalaman. Alhamdulillah. May itatanong po ako. Saang bundok umakyat si Propeta Musa o Moses at nakausap niya ang Panginoong Allah? At ano po yung 10 Commandments? Okay. Ang ganda ng kaniyang katanungan, Sheikh. Ang tanong niya ay, anong bundok daw po ba umakyat si Moses? At doon ay kaniyang nakausap ang dakilang tagapaglikha. Nakausap na doon si Allah. Anong bundok daw ito? Ito po ay mababasa natin sa chapter 20 po ng Quran. Ang aya po, ang talata po ay 12. Ito po yung bundok o lambak na kung saan ay nakipag-usap ang Allah kay Propeta Moses. Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alayk. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Yan, tuwa, Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Katotohanan ako ang iyong Panginoon, sabi ng Allah kay Moses. Sabi ng Allah, siya daw ang kanyang Panginoon. Kaya't hubarin mo ang iyong sapatos, ikaw ay nasa sagradong bundok o lambak ng tuwa. Yan, Mount Tur, Ito po yung sa may Sinai, Sheikh. So, yan po ang bundok na sinasabi na kung saan doon nakipag-uusap si Musa o Moses. Yun yung unang nila, Doon po nangyari yun. Ang sunod na tanong ni Sheikh ay, ano raw po ba ang 10 Commandments? Ang 10 Commandments po, mababasa po natin yan sa Biblia po, sa Exodus 20. Ang talata po ay 1 hanggang 17, ganito po ang pagkakasabi. Ito po yung 10 utos. Pero hindi lang 10 ang utos ng Diyos. Hindi lang 10 ang utos ng Diyos. Patunayan po natin yan. Ganito po ang sinasabi dito. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Yan. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, unang kawangis man ng anumang anyong nasa itaas, sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. At pinagpakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Utos ito ng Diyos sa bansang Israel, na alalahanin ang araw ng Sabat upang ipangilin.
6 na araw nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon at nagpahinga. Alam mo, insulto masyado ito, Sheikh. Sinasabi dito na ang Diyos daw ay nagpahinga. Hindi po pwede na ang Diyos ay magpahinga. No? Sa ika-7 araw, na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Ayun po ang sinasabing 10 utos. At katulad po ng sinasabi ko, ang Diyos po hindi lang 10 ang kanyang utos. Hindi lang 10. Wala nga dyan yung baboy. Diba, Sheikh? Wala ka mabasa sa 10 utos na bawal kumain ng baboy. Wala, di ba? Wala. So, sa makatuwid po, ang utos ng Diyos ay hindi lamang 10. No? Hindi lamang 10 ang utos ng Diyos para sa bayan ng Israel. Marami po ang utos ng Diyos para sa bayan ng Israel. Kabilang na dyan ang hindi pagkain ng baboy. Yan. So, saan po ba natin mabasa? Marami po ito. Babasahin po natin, Sheikh, sa Quran po. Sa chapter 7 po ng Quran, ang talata po ay 145. Isinulat pa mismo ng dakilang tagapaglikha sa tabletas, no? Yung kanyang mga utos para sa bayan ng Israel. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan, at isinulat namin para sa kanya sa mga tableta, ibig sabihin para kay Moses, no? Ang lahat ng bagay, ibig sabihin marami ito siya. Oo. Na kinakailangan ng angkan ng Israel bilang mga aral, tagubilin, at kapaliwanagan ng palituntunin sa lahat ng bagay. At kami ay nagwika, manangan ka rito ng may katatagan at pag-utusan mo iyong pamayanan na kunin ang mabubuti rito. Aking ipamamala sa inyo ang tahanan ng Alfasikon. Well, ganun po yan. Marami, Sheikh, no? So, maging sa Biblia, ang dami-daming utos. Hindi lang po 10. Yun po ang aking kasagutan sa isang kapatid po natin na nagtanong. Ito, Sheikh, siguro panghuling katanungan ito bago papasukin natin yung ating mga bisita, ano po, sa hapong ito. Lalong-lalo na itong magsyahada ngayon. Inshallah. Official, siya po ay official at formal na yayakap sa Islam, no? Sa ating palantunan. Mula po kay Texter 0910724279. Good PM, Brad. Good PM din. Bawal ba sa Islam ang hindi ma-circumcise Joshua ng awang? Ibig sabihin nito, Sheikh, itong hindi matuli. Bawal daw po ba ang hindi matuli sa Islam o hindi ma-circumcise? So, yun ang kanyang tanong. Alam mo, ang gandang tanong yan sapagkat marami po sa ating mga kababayan, mga Kristiyano, ang nag-iisip na ang mga Muslim daw, Sheikh, ay hindi tuli. Totoo yan, oh.
Alam, marami akong na-encounter na mga kababayan natin mga Kristiyano na bukang bibig nila na yung mga Muslim na yan, mga pisot yan. Lagi nating maririnig yan eh. Yan. Lagi nating maririnig yan. Ako mismo nakarinig ako yan eh. Sabi nila mga hindi raw tuli ang mga Muslim. At ang tuli raw ay mga Christian. Yan, lagi yan. Madalas yan. So, kaya maganda itong tanong ng ating kapatid, para po sa ikakaliwanag po ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, na madalas po ay nag-aakusa sa mga Muslim na sila raw po ay hindi mga tuli, hindi circumcised. Mali po ang paniniwalang yan. In fact, ang mga Muslim po, kami po ay pinag-utusan na maging tuli. Hindi pwede ng isang Muslim ay pisot, Hindi pwede, bawal yon. Dapat maging tuli ka. Alam mo, utos ng dakilang tagapaglikha na sundin natin si Propeta Abraham o Ibrahim. Yan ang utos ng Allah. Sundin si Ibrahim o Abraham. Sapagkat si Abraham po ang pasimuno nitong pagtutuli siya. Siya ang pasimuno ng pagtutuli. At pinag-utusan tayo na sundin. Sundin natin ang pananampalataya, itong ginagawa ni Propeta Abraham. Saan po natin mabasa yan? Sa chapter 16 po ng Quran, ang talata po ay 123. Ganito po ang sinasabi, Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan at pagkaraan. Ikaw, ibig sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay aming binigyan ng inspirasyon. Sundin mo ang pananampalataya ni Abraham. Utos ito siya ng dakilang tagapaglikha sa atin, sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ano raw, sundin daw ang pananampalataya ni Abraham. Sundin daw. Bakit? Ano ba ang pananampalataya ni Abraham? Kabilang po sa pananampalataya ni Abraham, itong pagtuli. Ito po ay walang hanggang tipan ng Diyos sa pagitan ni Abraham at sa kanyang saling lahi. Maging ang Biblia ay nagpatutuo dyan. Tingnan niyo po. Sa Genesis 17, ang talata po ay 9. Hanggang 10 po yan. Ganito po ang pagkasabi. At sinabi pa ng Diyos kay Abraham, at tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan. So, ano ang tipan na yon? Iingatan mo at ng iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian mo. Sa makatuwid, sa buong lahi ni Abraham. Yes. Ito ang aking tipan, sabi ng Diyos. Covenant, sa English. Na inyong iingatan sa akin at sa inyo. At ng iyong binhi pagkamatay mo, tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. Utos ng Diyos na tutuliin ang bawat lalaki. Sa buong kalahian ni Abraham. Alam po natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya po ay galing sa lahi ni Abraham. Di po ba? Si Abraham, siya po ay nagkaroon ng 2 anak na pinagmulan ng lahi ng Arabo at Hudyo. Diba? Nagkaroon siya ng anak na ang pangalan ay si Ismail. Na kung saan mula kay Ismail ay lumabas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang Arabo. In fact, galing nga sa lahi ni Ismail itong mga Arabs. And then nandyan din dumating si Ishak na kung saan diyan naman galing ang mga Hudyo, ang mga Israelita. Si Kristo diyan galing, kasi si Kristo tinuli din yung Sheikh. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya rin ay tinuli. Di ba siya? Tinuli rin siya. Kaya wala pong Muslim na hindi tuli. Utos po yan na isang Muslim, dapat po siya ay tuli. Hindi pwedeng maging hindi tuli ang isang Muslim.
Utos po yan. Utos po yan sa amin na sumunod sa pananampalataya ni Abraham. Okay. Ngayon, ang masakit na katotohanan po, Sheikh, ganito yan. Actually, ang mga hindi tuli, hindi mga Muslim, kundi itong mga Kristiyanong hindi nakatira sa Pilipinas. Yan ang mga hindi tuli. Maliwanag po yan. Ako po ay naniniwala na ang mga Kristiyano sa Pilipinas ay mga tuli. Maniwala po ako na ang mga Kristiyano sa Pilipinas ay mga tuli. Bakit po? Sapagkat ito po yung kinagisnan ng ating mga kanununuan. Ang mga kanununuan po ng mga Kristiyano sa Pilipinas ay mga Muslim. At naging tradisyon po sa Islam na tuliin ang mga lalaki. Ito yung bagay na nasunod ng mga Kristiyano, Sheikh, sa Islam. Nawala man sa kanila ang pananampalataya sa Allah, paniniwala sa Allah, ngunit itong tradisyon ng pagtutuli, nadala ito ng mga Kristiyanong nakatira dito sa Pilipinas. Kaya po ang mga Kristiyanong nakatira sa Pilipinas, karamihan sa kanila tuli po yan. Ang hindi po tuli, yung pong mga Kristiyano sa ibang bansa. Yan. Sapagkat utos po o kabilang po sa aral ni Pablo, si Pablo mismo siya, si Pablo po nag-utos na ang pagtutuli daw po wala daw yung saysay, walang silbi ayon kay Pablo. Mantakin mo siya, si Kristo nagpatuli. Pero pagdating ni Pablo, sabi niya, yung pagpapatuli na yan, sabi niya, walang saysay yan, useless, walang silbi yan, sabi ni Pablo. Si Pablo mismo, siya ang nagputol ng tradisyong pagtutuli. Si Pablo ang nagputol niyan. Saan po natin mabasa yan? Mabasa po natin yan sa Galatia 5, ang talata po ay 6. Ganito po ang pagkakasabi, sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan. Sabi niya, walang silbi, useless, sabi ni Pablo. Kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. Sabi ni Pablo, yung pagtutuli, hindi pagtutuli, sabi ni Pablo, walang silbi, useless lang, sabi ni Pablo. Ang importante daw sa kanya yung pananampalataya. Si Pablo ang nag-break, ang nagputol, siya ang ipinangaral niya na walang saysay ang pagtutuli. Kaya karamihan po sa mga Kristiyano sa Amerika mismo, sa ibang dako ng daigdig, karamihan po, lahat, sila po ay hindi mga tuli dahil sa aral ni Pablo na walang silbi ang pagtutuli. Galatia 5:2, ganito po ang sinasabi ni Pablo, narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anuman kay Kristo. Sabi niya, mas malupit yun, Sheikh. Sabi ni Pablo. Sabi niya, kapag inyong tinanggap ang pagtutuli, wala kayong pakinabang kay Kristo, sabi ni Pablo. Sa makatuwid, itong si Pablo ang nagsabi o nagputol sa pagtutuli. Ipinawalang bisa niya yung pagtutuli. No? Tinigil niya sa kanyang kapanahonan. Ang tanong ay ganito, hanggang kailan po ang tipan ng pagtutuli ng Diyos kay Abraham? Hanggang kailan po ba ito? Hanggang kay Pablo ba? Hanggang kay Kristo? Hanggang saan po ang pagtutuli? Ito pong tipan ng pagtutuli sa pamagitan ni Abraham at ng Diyos. Yung tipan, covenant nila. Hanggang kailan po ang pagtutuli? Ito po ang sinasabi sa Genesis 17, ang talata po ay 13, ganito ang sinasabi. Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi ay dapat tuliin, at ang aking tipan ay sa iyong laman na pinakatipang walang hanggan, sabi ng Diyos. Yun daw pong pagtutuli na tipan ng Diyos at ni Abraham at sa kanyang saling lahi. Itong tipan na ito ay pinakatipang walang hanggan, everlasting. Sa makatuwid, hanggat may tao sa lupa, hindi pwedeng wawalain yung pagtutuli. Mantakin mo si Pablo, ang ginawa ni Pablo siya, binali niya ang walang hanggang tipan ng Diyos. Binali niya. Kaya po, kung sino man po yung hindi tuli, ito po ang masakit na katotohanan, huwag po kayong magagalit.
hindi po talaga tuli ang mga Kristiyano sa ibang bayan. Maliban na lang sa Pilipinas. Oo, yung mga Kristiyano sa Pilipinas, tuli po yan. Pero yung ibang mga Kristiyano po sa ibang daigdig, hindi yan sila tuli. Sapagat ang sinusunod nila ay utos ni Pablo, na sabi ni Pablo, kung magpapatuli ka, wala kang silbi kay Kristo, sabi ni Pablo. See? So, ang tanong dyan, Sheikh, ay sino ba si Pablo? Si Pablo para sundin natin. Sino ba si Pablo para sundin natin? Ito po, idadagdag ko na rin po ito. Alam niyo, Sheikh, si Kristo hindi naman sumunod kay Pablo eh. Alam niyo kung bakit? Si Kristo nagpapatuli. Saan po natin mabasa na si Kristo ay nagpatuli? Yan po ay mabasa natin sa Lucas, ano po? Sa aklat po ng Lucas, ano po? 2. Ang talata po ay 21, ganito ang sinasabi, at nang makaraan ang 8 araw, upang tuliin siya, ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan. Tingnan mo siya, tinuli si Kristo after 8 days. Tinuli siya. Ito lang si Pablo ang hindi ko alam kung tinuli ba ito. No? Sabi niya, yung mga alagad niya, wala daw silbi kay Kristo kapag magpatuli daw eh. No? Kaya, yun po ang aming kasagutan. Si Pablo po, hindi ka panipaniwala. Alam niyo kung bakit hindi ka panipaniwala si Pablo? Ito po, isulat niyo po ang talata. Hindi po ka panipaniwala si Pablo sapagat siya po ay isang sinungaling na tao. Sinungaling po, siya mismo nagsabi. Sa aklat po ng Roma 3, ang talata ay 7, ganito po ang pagkasabi, datapwat kung, sabi ni Pablo yan, datapwat kung ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay sumagana sa ikaluwalhati niya, bakit pa naman ako'y hinahatulang tulad sa isang makasalanan? Sabi niya. Grabe si Pablo, sinabi niya, kung ang katotohanan daw ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang kasinungalingan ay sa ikaluluwalhati ng Diyos, sabi niya, bakit daw siya hatulang makasalanan? O, kita mo, sinungaling talaga. Yun ang sabi niya. Inamin niya na siya ay isang sinungaling. O, dadagdagan pa po natin para sa hindi po nakakaalam kung sino po si Pablo. Maliban po na si Pablo ay isang sinungaling, tandaan niyo po yan, si Pablo po ang nagsabi niya, hindi po ako. Baka po mamimiskot ng ating mga tagapakinig at sasabihin nila na ako ang nag-akusa na si Pablo ay sinungaling. Hindi po. Si Pablo mismo ang umamin sa kanyang sarili na siya ay sinungaling. Ito pa, Sheikh, inamin din ni Pablo na siya ay mandaraya. Mandaraya. Ito kasi ang sinusunod ng mga pastor at kaparian, si Pablo eh. At inamin ni Pablo na siya ay mandaraya. Saan po mabasa yan? Sa 2 Korinto po, 12 ang talata ay 16, ganito ang pagkasabi. Datapwat magkagayon man, ako'y hindi naging pasan sa inyo, kundi dahil sa pagkatuso ko, wais, pagkatuso ko, sabi ni Pablo, kayo ay hinuli ko sa daya. Ayun. Kaya marami po sa ating mga pastor at mga pari ang nabiktima ng pandaraya. Nino? Ni Pablo. Shit. Nabiktima ng pandaraya ni Pablo. Mantakin mo itong pandaraya ni Pablo. Itinuro ni Pablo na si Kristo ay Diyos. Itinuro ni Pablo na si Jesus ay anak ng Diyos. Itinuro ni Pablo na pwede nang kainin ng baboy. Itinuro ni Pablo na huwag kang magpatuli. Lahat ng ito, pandaraya at kasinungalingan ito, labag ito sa utos ng Diyos. Lahat ng yan. E di talagang nadaya ang tao sa kanyang estilo, ano po? So, yan po si Pablo. Sana may time tayo para sa eksklusibong topic na iyan. Hindi lang yun ang matutunan ng ating mga tagapakinig tungkol kay Pablo. Itong si Pablo, balimbing din yan siya. Hindi lang yan mandaraya, balimbing din po yan. Sinungaling, makasalanan. Yung kanyang mga aral, hindi sa kanya yun. Kundi, yun ay akala lang niya na ito'y galing sa Diyos, pero hindi pala. No? Yan po ang buhay ni Pablo. So, sana po hindi magagalit yung ating mga tagapakinig, ano po, lalong-lalo na sa ating mga kababayan, mga Kristiyanong mahal po namin. Hindi po namin sinasabi ang mga bagay na ito upang saktan na inyong puso o inyong damdamin. Sinasabi po namin ito upang maliwanagan po tayo sa tunay, sa matuwid na aral. At nawa po, no, itong ating palatuntunan ang maging daan para po sa ikakaliwanag ng ating isip
upang tayo ay magkaroon ng tinatawag na tamang pananampalataya o paniniwala. After all, ang makinabang sa lahat ng ito ay yung mga tagapakinig din natin. Hindi tayo, kundi sila mismo. No? Sila mismo. Imbis na kagalitan yung mga tao nagsasabi ng katotohanan, baka bandang huli maisip nila, dapat palang pasalamatan ang mga taong ito. No? Itinataya ang kanilang buhay para lamang sa pagsasabi ng katotohanan. Sa hapong ito, meron po tayong mga bisita. Siguro unahin ko po yung ating yes, si brother yan po si unahin natin magsalita. Si brother siya na siguro ang magpaliwanag kung magsabi kung ano ang kanyang pangalan. Anong gamitin natin? Bisaya o Tagalog, brother? Bisaya o Tagalog. Pwede rin, no? Saksak sinagol na lang siguro, no? Pwede magbisaya, pwede magtinagaog, no? Pwede mag-Ilonggo, okay lang. So, unsay pangalan na to, bro? Ipaduol gamay ang atong baba na okay. Abdullah. Si Abdullah, unsay apelyido ni Abdullah? Diola. Okay. So, mo nay ngalan nga gihatag nako sa iyaha, although kaning pag-adto niya diri sa atong programa, mao ni ang formal nga pagpasok niya sa Islam. So, gusto mo magsyahada, no? Oo. Inshallah, gusto niya magsyahada. Unsay relihiyon nimo gani, bro? Katoliko. Katoliko gihapon siya. Wow. Dunay pare na gapaminaw sa tuwa karon diri. So, ipalapit. Ayan, okay. So, ready ka na para magsyahada? Sige, ready na si brother. So, kung ready ka na, brother, after syahada, imbestigahan natin kung ano yung dahilan at naisip niyang siya ay magmuslim, no? Naisip niya. So, sundin mo ang aking sasabihin, brother, ha? Sige, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ako'y nanunumpa na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako rin ay nanunumpa na si Muhammad ay sugo ni Allah. Congratulations, brother. Welcome sa Islam. So, diyan ka lang. Okay. Siya ay si brother Abdullah. Ngayon, si Abdullah na siya. Nagagala kami at niyakap mo ang Islam, kapatid, ano? Nais naming malaman para sa kaalaman po ng ating mga nakikinig na mga kababayan, mga Kristiyano na hindi pa mga Muslim. Nais naming malaman sa iyo kung ano ba ang nagtulak sa iyo, kapatid, at ikay nagmuslim. Sige. Hindi naman siguro sa... Ilapit po pa ng konti, bro. Yan. Okay, sir. Okay, sabihin mo. Yung kininto mo sa akin, sabihin mo, kapatid. Kasi yung may kaibigan kasi ako na hindi... Dada lang, ha? Kung galawin yan, ha? Sandali. Medyo... yan. Sige. Ano sabi mo? May kapatid kasi... may kaibigan kasi ako nang hindi makita. Meron kang kaibigan na hindi makita. Iba. Ng iba? Ano ito? Tapos, isa siya ka... Duwindi. Oo. Allahu Akbar. Yung kaibigan mo ay isang duwindi. Isang duwindi. Nakikita mo siya? Makikita ko. Pero yung iba hindi siya makita? Sa iba hindi siya nakita. Pero ikaw makita mo siya? Nakita ko. Okay. Nag-uusap ba kayo? Mag-uusap kami dati. Dati nag-uusap kayo? Oo. Anong pinag-usapan ninyo? Sabi niya magbalik Islam na ako. Talaga? Oo. Yung kaibigan mo na duwende ang nagsabi sa'yo na ikay magbalik Islam? Magbalik Islam, oo. Talaga naman, ha? Okay, tapos anong sabi mo? Sabi ko kasi dati, hindi ko kasi alam pa yung Islam. Ilapit mo, bro. Yan. Hindi ko kasi yung alam pang yung Islam kung saan ba ako lalapit. Oo. So, yung kaibigan mo, pwede mo bang i-describe kung ano yung kanyang hitsura? Parang tao na rin. Parang tao na rin. Oo, pero
maliit lang siya. Mhm. Ah, Tapos, gaano ba siya kalaki? Gaano ba siya kaliit? Parang ano lang, parang No. Sige. parang sa 500 nga buti. Oh, Oo. 500 ano na yung bote na iniinom. Yung Soft drinks. Soft drinks. Ganun siya kaliit. Ganun lang. Maliit nga. Ano ba yung forma niya? Damit niya, ano ba? Ganun yung nakikita ko na yung mga Muslim brother. O ganun niya ang forma nga pansuot sa isang Muslim nga tao. Ano yung suot niya, kapatid? May kalo siya, tapos May kalo, tapos suot siya ng mahabang damit. Aha. Oo. Ganun ba? May balbas ba siya? Mayroon, pero hindi gaano kahaba. Okay. So sa mga tweet, nakikita mo talaga siya? Nakikita ko talaga. Duwindi, sabi mo. Duwindi, Ang sabi niya, magmumuslim ka raw. Siya mismo ang nagsabi na ikay magmumuslim? Siya Yung duwindi na yun? Oo. Allahu Akbar. Sheikh, may duwindi pala, Sheikh, na Muslim, Sheikh? Oo. May duwindi pala. Di ba ito yung mga jinn, di ba? Maya-maya, basahin ni Sheikh yung aya na yun sa Quran tungkol sa sinasabi ng mga jinn, duwindi. Sige, tuloy, kapatid. Ano pang sabi sa'yo ng duwindi? Tapos nag-asawa na ako noon. Nag-asawa na ako. Tapos doon nagsimula yung pagbalik Islam ko. Okay. So naisip mo na ngayon na ikay mag-Muslim pero hindi pa formal, parang sa isip mo lang. Teka, nasabi mo sa akin, kapatid, na kaibigan mo ito. Ilang taon kayo naging kaibigan ng jinn na ito? 15 years na. 15 years mo siyang kaibigan. Yung jinn na yun. Na Muslim pala yung jinn na yun. Muslim nga jinn. Ganun ba? Paano mo naman nasabi na ang jinn o ang inkantong yaon o ang duwindi na yaon ay Muslim? Nakikita ko kasi yung pansuot niya, tapos nakikita ko na rin yung magsambahayan siya. Nakikita mo na siya ay nagdarasal? Magdarasal. O pagkatapos, ano ba yung style ng pagdasal niya? Patayo, patuwad? Patayo, patuwad na rin. Ganun. Pero nagatuwad din siya? Oo. Okay. Baka naman ano pala yun? Kulto pala yung relihiyon ng duwindi na yun. O kaisip mo lang na Muslim, yung pala, kulto pala yun. Risalista. May mga pero ganyan siguro kung ngayon na buo ko na yung tinanggap yung Islam, siguro kung yung hindi pa lang siya, nagpatuo lang siya, nagagalit na yun sa akin. Okay, sige. So, nagkaroon ka ng kaibigang duwindi na Muslim. At maliban ba doon, wala ka ng kaibigan na mga duwindi maliban sa kanya? Mayroon pa. Meron pa? Oo. Allahu Akbar. Muslim din ba? Yun ang problema kasi hindi na sila Muslim. Paano nangyari yun na hindi na Muslim yung mga ibang kaibigan mo na mga... Kasi yung nakita ko kasi sa kanila nga hindi na sila Muslim kasi sila nang nagdadala sa akin yung doon itutulak talaga ako sa hindi dapat gawain ng tao nga kasalanan talaga. Ano ba mga itsura ng mga nilalang na ito? Medyo may pagkaibahan sila ni Lilito. Si Lilito, yun yung pangalan ng... Yung pangalan yung Muslim na duwende? Oo. Lilito? Lilito. Nagpapakita pa ba sa si Lilito? Ngayon, hindi na. Okay, so kasi, balikan natin yung duwending tumutulak sa'yo na gumawa ng kasalanan. Sige nga. May kaibahan sila ng muka, mahaba kasi lang tainga. Mahaba ang tainga. Okay, yung isang tainga lang, yung kabila hindi. Dalawa na. Dalawang tainga mahaba. Parang yung sa pelikula. Sige. Na. Tapos mahaba na rin yung mga bigote nila. May bigote rin sila. Yung mga duwende na may itim. Pero nakita ko kasi sa nila, kasi parang marumi na talaga sila. Marumi sila, okay. Itong mga duwending ito ng mga maitim na sabi mo, ano ba ang ginagawa nila sa iyo? Ginagawa, sinabi nila sa akin nga gawin mo 'yan. Hindi ka magutom, hindi ka maghirap kung gagawin mo yung... Okay, ano ba yung mga sinasabi mo sa kanila? Sinabi ko lang hindi pa panahon,
Sinabi ko lang sa kanila yun. Teka. Okay, itong mga duwinding ito na mga maiitim ang itsura, mga Muslim din ba yun? Yun ang nakita ko sa kanila, hindi talaga sila Muslim. Paano mo nasabi? Kasi hindi sila nagsambahayang ng oras ng sambahayan. Pagkatapos? Tapos, panay parinig kasi siyon sa akin nga, gawa ka ng kasalanan. Di nagdarasal tapos tinutulak ka na gumawa ng kasalanan. Hindi ba sila natatakot na ikay Muslim na? Hindi siguro kasi hindi na ako nagsambayang noon. Oo, tapos may tinuro kasi si Lilito nga Bismillah. So, yung duwindi na si Lilito, siya ang nagturo sa iyo ng Bismillah. Oo. At yung Allahu Akbar. Allahu Akbar. Matindi ito, Sik. Duwindi pa nagtuturo sa kanya ng mga Bismillah na yun. Hindi tao, Sik. Hindi tao nagtuturo sa kanya. Yung duwindi, tinuturuan siya mag-Bismillah at mag-Allahu Akbar. O ngayon, yung tao magtuturo sa iyo ng Shahada naman. Katulad ng sinabi ko sa iyo kanina. So, ano ngayon, yung nag-Bismillah ka, anong reaksyon ng mga itim na duwindi? Malayo sila sa akin, palayo talaga sila. Ano yan, kapag ikay mag-Bismillah, yung mga itim na mga duwindi, lumalayo. Lumalayo yun talaga. Hindi sila lumalapit sa'yo. Hindi yun, hindi talaga lalapit. Paano mo naman nasabi? Kasi nakita ko na yun. Nakita mo mismo? Nakita ko talaga. Paano? Sige nga. Lumapit sila sa akin, sinabi nilang gagawa ka ng hindi maganda. Tapos sinabi ko kasi yon sa kanila, Bismillah, Allahu Akbar. Oo. Layong-layo talaga sila sa akin. So, nung narinig nila yung salitang Bismillah, yung mga duwinding itim, lumalayo sa iyo? Lumalayo. Allahu Akbar. Shaitan yun, Sheikh, no? Shaitan ang mga duwindi na yun kasi lumalayo sila kapag kasabihin yung Bismillah, eh. Tapos, kung magmura ka, ay, hindi naman siguro ako mahilig sa mura. Hindi ka nagmumura. Oo. Kasi alam natin kapag nagmumura yung isang tao, nilalapitan niya ng mga shaitan. Kapag nagsasabi ka ng mga dhikr o katulad ng Bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, lumalayo sa yung mga shaitan. Okay. Ito ba mga shaitan na ito na mga duwindi, ng itim na mga duwindi, ito ba ay nakikita mo pa ba hanggang ngayon? Hindi na. Hindi na. Paano mo nasabi? Kasi yung pumunta ako rito, hindi ko na talaga nakita. Yung nandun pa lang ako sa amin, sa Leyte? Sa Leyte, sa galing kasi po siya sa Leyte. Okay. Nandun sila? Nandun sila. So, iniwan mo sila doon? Iniwan ko na doon. At hindi mo na siya nakikita? Hindi ko na nakikita. Paano kung bigla sila magpakita ngayon? May panlaban na ako. Grabe siya, no? Tikta na to ang dalunggan, no? Kung magpakita. Sige. Maraming salamat sa Brother Abdullah sa kanyang amazing na kwento. Grabe, no? Yun ay jinn, Sheikh. Ito, babasahin natin. Andito si Sheikh. Basahin natin, Sheikh, itong sinabi ng dakilang tagapaglikha tungkol sa jinn. Ito po ay nasa chapter 72 ng Quran. Ang talata ay 1. No? Iqra. Yes, Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Tungkol po ito sa jinn. Yung mga engkanto, yung mga duwende. Ito po. Ipagbadya. Ipinahayag sa akin na ang isang pangkat ng jinn, yun, na may bilang mula 3 hanggang 10 ay nakinig sa Quran. Close and open parenthesis. Sila ay nagsasabi, katotohanang aming napakinggan ang kamanghamanghang Quran. Sinasabi po sa talata na may grupo po ng jinn na nakapakinig ng Quran. Sa Makatwid, Sheikh, ang alabis po nagsabi na may jinn. May jinn. Sabi nga niya sa chapter 51 verse 56, sabi niya, wa ma khalaqatul jinn wal ins
illa liya'budun, sabi niya. Sabi ng Allah, hindi namin ginawa ang jin. Ibig sabihin, ito yung mga duwende, yung mga engkanto, sabi niya. At ang tao, maliban na lang na sambahin nila ako. Kaya pala may Muslim na jin, yung kaibigan niya, isang jin, si Lilito, sabi ni Abdullah, Muslim daw. May Muslim pala talaga na jin na sumasamba sa Allah. And then meron din siyang mga naging kaibigan na mga jin na mga itim na hindi mga Muslim. Mga kafir yun. Kasi hindi nagdarasal at lumalayo sila kapag sinasabi yung salitang Bismillah at Allahu Akbar. O ibig sabihin mga shaitan yun shit na mga jin, ano ha? No? Matindi pala talaga, no? Ito yung experience ng kapatid natin ito na si brother Abdullah. Naku, paano kaya siya kung sa atin mangyari ito na tayo ay lalapitan din ng jin? Abay, sa tingin ko hindi ito mangyari sa atin, Sheikh, no? Dahil hindi naman lumalapit ang jin doon sa mga taong merong mga may takot sa Allah. Ito kasi mga shaitan na mga jin, ito mga jin na ito, pinapadala ng Allah yan doon sa mga hindi maniniwala o hindi mananampalataya. No? Siya mismo nagsabi niyan sa chapter 19, ang talata po ay 83. Sabi niya, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. Yun. Tingnan niyo, ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Sabi ng Allah, hindi ba ganinyo namamasdan na aming isinugo ang mga demonyo laban sa mga hindi sumasampalataya upang itulak sila na gumawa ng kasamaan, Brother Abdullah? Ito yung sagot sa tanong mo eh. Ang Allah nagpapadala ng demonyo doon sa mga hindi mananampalataya para itulak na gumawa ng kasamaan. Kasi dati hindi ka pa mananampalataya. Pero ngayon na ikaw, Abdullah, ay isa ng mananampalataya, wala ng demonyong ipapadala sa iyo para itulak ka, no, sa paggawa ng kasamaan. Kaya yung mga syaitan na yon, pinadala yon para sa mga hindi mananampalataya. Ngayon, ikaw ay isa ng mananampalataya, hindi ka na guguluhin ng mga demonyong ito. Insha'Allah. No? So, yan po ang aming kasagutan at pagpapahayag. Ano po? So, kasama ko po sa hapong ito, hindi daw magsasalita, mahiya po yung aking tatay, no? Na kung saan ay, kung hindi dahil sa kanya ay wala ako sa programang ito, no? Siguro mulili ka pa sa ano ba, para makita ka sa video. Makita ka sa video. Yan na aking tatay. At sa likod ko yung aking uncle. Siya po ay hindi pa po siya Muslim, no? Siya ay nasa relihiyong Seventh-day Adventist, Sabadista, no? Kami po ay pamilyang mga Sabadista kasi, no? Yung tatay ko yumakap na po sa Islam noong taong 2006. Yung uncle ko hindi pa, pero nakikinig siya, no? Kikinig siya sa mga lecture ko patungkol sa Islam. Nawa ay maging ang lahat ng ito ay magiging gabay o sabihin nating daan upang ang tao ay magabayan sa matuwid na relihiyon. Ang lahat ng ito, ginagawa natin ito para sa ating kinabukasan sa kabilang buhay, Sheikh. No? Yun lamang po. At nagagalak po tayo na tayo ay binisita nila. No? Grabe yan, si Papa na yan noon. Anti-Muslim yan. Ngayon, pro-Muslim na yan. Inshallah. Oo, kalaban niya raw mga Muslim dati, pero ngayon, nag-Muslim din pala siya. Yan ang tatay ko na yan, no? Oo, kung hindi dahil sa kanya, wala ako dito ngayon siguro. Ngunit ang Allah ang nagtakda ng lahat. No? Inshallah. Ang Allah ang nagtakda ng lahat at siya ang may gusto rin na tayo ay lalabas sa mundong ito sa pamagitan niya. No? So, maganda nga lang at
nandito tayo sa matuwid na pananampalataya, sa tunay, sa totoong relihiyon. Ito kasi ang totoong relihiyon ng Islam. Wala na akong nakitang relihiyon na kasing totoo ng Islam. Ito lang. Kaya po dito namin inaanyayahan, dito namin iniimbitahan yung atin po mga kababayan, mga Kristiyano nakikinig po sa atin sa programa natin sa radyo at maging sa YouTube, na tayo po ay dito na sa Islam, sapagkat ito po ang totoong relihiyon. Ito ang relihiyon ni Jesus Christ. Maging yung mga jin nga nagpapatotoo na ito ang relihiyong totoo, dahil may mga jin na Muslim no? Yung jin na kanina sinasabi ni Brother Abdullah, isang Muslim yun na jin, no? Inkanto yun, duwende yun, pero Muslim. So wala pa akong narinig na duwende na Kristiyano siya. Muslim lang. First time yun Kristiyano pa si Brother Abdullah, kinukumbinsi na siya ng duwende na siya magmumuslim. Sa makatwid, may Muslim talaga na jin. At yun naman talaga ang sinabi ng Allah. Ulitin ko, sinabi niya, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sabi ng Allah, hindi ko ginawa ang mga jin. Sabihin, ito yung mga engkanto, mga duwende, sabi niya, at ang tao, maliban na lang na sambahin nila ako. Yun ang purpose po kung bakit nandito tayo sa mundo. Kaya po dapat sambahin natin ang may gawa sa atin, ang tunay na gumawa sa atin ng Allah. At ito po ang ating tagumpay. Ito po ang ating kaligtasan. Inshallah, hari nawa. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa atin, sa mga kababayan po natin, na kung saan ay patuloy na nakikinig, umaantabay sa ating paluntunan, sa patuloy ng sumusuporta sa ating paluntunan, sa pakikinig po sa inyong lahat. Maraming salamat at hanggang sa muli. Sa ngalan po na aking kasamahan, sa aking pong tagabasa, isang na gwapong Sheikh po yan, Hafiz, Sheikh Boris Kabugatan, at sa aking mga kasamahan ngayon, yung tatay ko, uncle ko, at si Brother Abdullah, sa inyong lahat po, hanggang sa muli. Kung may nasabi po akong masakit, ako po ay humihingi ng patawad. Hanggang sa muli po, ito yung lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano nangyari dito? Play mo lang. Mag-play na siya.